Kung nakita mo na ang equipment na to na ginagamit ng mga geologists at archaeologists, yan ay dahil pinag-aaralan nila ang composition ng lupa at pagkakaiba-iba ng mga materials na nasa ilalim. Ito ang ground penetrating radar system, a very real geophysical tool na ginagamit para ma-measure natin ang subsurface. Pero alam mo ba mga ka-hunters na pwede ito sa treasure hunting? Ang ground penetrating radar or ang GPR ay gumagana sa pamamagitan ng pagsesend sa ilalim ng electromagnetic signal at nagre-reflect back ito pag meron na siya na-encounter na anomalies o pagbabago sa ilalim ng lupa. Ang pinakamataas na reflection rate ay ang metals. Kabilang na dyan ang gold, silver, aluminum, platinum at pati yung iron. Dahil meron itong infinite value sa GPR. Kaya 100% ay magre-reflect back ito sa GPR result. Pero syempre, hindi lang buried object ang nadedetect ng GPR. Nagre-reflect back din ito yung changes of porosity, water saturation, and rock composition. Kaya yung mga expert ay ginagamit talaga nila ang GPR. Pero sa ground penetrating radar, dalawa lang ang kailangan mong tandaan. Unang-una na dyan, ang interpretation. Kailangan mo kasing maging observant sa paligid. Dahil sa isang maling interpretation, maaring magresulta sa napakalaking gasto. At ang pangalawa, at importante sa lahat, ay alam mo ito kung paano gamitin. Tulad ng pag-a-adjust ng parameters, tamang paglakad, at tamang paghawak sa equipment. May iba't ibang klase ng GPR sa market. Tulad ng Goldie 21, ito ay mas pinadaling gamitin at pinaka-affordable na GPR sa market. Na ilang parameters ka lang na kailangan ma-master o kailangan sa uluhin at magagamit mo na ang GPR na to. Kung gusto mo naman na mas madaling i-operate, GPAR 3D ng OKM ang kailangan mo. Dahil dito, hindi mo na kailangang i-adjust yung ilang mga parameters. Kumbaga naka-preset na siya. Pipiliin mo na lang kung anong parameters ang kailangan mo. Halimbawa, pang mga mabababaw, medyo may kababawan, medyo may kalaliman, at pinakamalalim. Ganun kadali i-operate ang GPAR 3D. Bukod sa 2D, nakalimitang ginagamit talaga sa GPR, or yun yung talaga yung makikita mong result sa mga GPR, meron din itong 3D. Sa 3D ay pinagsasama-sama niya yung mga result para mabuo niya yung image. At makita mo kung ano ba ang shape ng target, kung gaano ba ito kalaki. Pero may kamahalan nga lang ito, hindi katulad dun sa Goldie 21. Kung ikaw naman ay medyo techie at mataas yung standard at mas gusto mo ng detailed mapping sa iyong result, tulad ng mga ginagamit ng mga geologists, archaeologists, ang kailangan mo ay ang Palseco, Gecko, LMX at marami pang iba. Dahil sa mga GPR na yon ay meron na siyang mga complete measurement, meron na siyang slice view, meron na din siyang GPS. Makikita mo talaga yung mga dinaanan mo at kung saan ka talaga nag-detect. Isa pang kinaibahan ng mga GPR na to ay napakadaming parameters na kailangang ipindutin o kailangang i-adjust para makuha mo yung tamang setup. Kaya kailangan talaga ng panahon para mapag-aralan yung mga GPR na to. Pero napakaganda nito dahil kumpleto na yung kanyang mga results. Kumbaga, complete package na talaga siya. Wala ka na ibang hahanapin, kundi yung treasure sa bakuran mo. Pero huwag kang mag-alala. Oo, ikaw. Huwag kang mag-alala dahil dito sa Bourbon ay isa-isahin natin yan. Simula sa pagbubuo o assembly, sa tamang paglakad, tamang paggamit at tamang paghawak sa equipment. So ngayon, testing natin yung Goldie 21 dito sa... Yan, meron po ditong utility tulad po ng culvert or yung daan ng tubig, yung kanal. So yan, testing natin kung detected ba ng Goldie 21. So, mapapansin nyo may kuryente dito pero kaya naman yan i-distinguish ng Goldie 21. So, papakita ko mamaya sa inyo yung result. So, yun. Kitang-kita, oh. Ito, mayroon siyang hyperbolic response. Ito. Para sa ibang impormasyon, tawagan nyo lang po yung mga number na ilalagay ko sa screen. Pwede nyo rin kami kontakin dito sa aming FB page na ipapakita ko rin sa screen. So, ako nga pala si Raven, isang product specialist dito sa Bourbon.